Tumaas ang unemployment rate nitong Abril kumpara sa March figures. Alamin kung bakit sa agenda report ni Sujin Kim. Tuluyan ng natapyasan ang mga trabaho sa manufacturing. Umabot sa halos 250,000 ang nawalan ng trabaho sa sektor, ayon sa Philippine Statistics Authority, dahil ito sa paghina ng semiconductors at electronics industry. Yung ating manufacturing sector, ang unang tinamaan dyan ay nasa subsector natin ng semiconductor devices and other electronic components. Nakita natin ito kung na-track natin yung ating exports, no? Bumaba rin doon. So ito talaga may impact sa ating external markets, no? Kung saan tayo nag-export. So dito talaga yung pinakamalaking pagbaba ng yung April trade natin. Makikita nyo na report na namin yon nung nakarang araw. Bumaba yung ating exports on semiconductors and electronics. So related usually dito yun. Dumami rin ang mga manggagawang hindi sapat ang oras o kita ang mga underemployed. Sa gitna ng mga hamon sa employment, ipinasa ng Kamara ang House Bill 11376 na nagtatakda ng 200 peso minimum wage hike sa private sector. At base sa historical data ng PSA, may epekto ang wage hike sa kawalan ng trabaho. In the previous regional wage hikes, nakikita natin may impact siya, for example, sa mga personal services, doon ang una niya. But we will look at it, regional increases kasi hindi naman uniform at hindi sabay-sabay. So we will monitor it and we will report any movement in the labor market. Habang naghihintay pa ng epekto ang mga eksperto sa PSA, mas maagang nagpahayag ng pagtutol ang mga negosyante. Anila mawawalan ng saysay ang aumento kung dulot nito ay mas malaking pagtaas sa presyo. Lalong apektado ang mga trabahador sa informal sector na hindi saklaw ng minimum wage law. Iginiit din ng PCCI na ang unilateral wage hike ng Kamara ay bumabangga sa otoridad ng regional wage boards. Hiling nila, pakinggan muna ng BICAM ang tinig ng business community. Ganito rin ang sentimiento ng Makati Business Club. Maaring maging bunsod ito ng karagdagang inflation. Para sa MBC, dapat unahin ang pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo ang pagkain. Dagdag pa rito, maaring makaapekto sa competitiveness ng Pilipinas ang wage hike, lalo kung ikukumpara sa Vietnam at Indonesia. Nilinaw ng MBC na hindi sila tutol sa aumento, basta't hindi mahayaang i-bypass ng Kamara ang wage board. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.